18. To the church in Thyatira. And to the angel of the church in Thyatira, write the words of the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and whose feet like burnished bronze. I know your works, your love, and faith, and service, and patience, endurance, and that your latter works exceed the first. But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. Behold, I will throw her into the sick bed, and those who commit adultery with her I will throw into great tribulation, unless they repent of her works. And I will strike her children dead, and all the churches will know that I am He who searches the mind and hearts, and I will give to each of you according to your works. But to the rest of you in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not learned what some call the deep things of Satan, to you I say, I do not lay on you any other burden. Only hold fast what you have until I come. The one who conquers and who keeps my works until the end, to him I will give the authority over the nations, and he will rule over them and with the rod of irons, as when earthen pots are broken in pieces. Even as myself I have received authority from my Father, and I will give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, tulungan mo kami sa pag-unawa, Panginoon, sa mga sinasabi ng passages na ito. Sa pamamagitan, Panginoon, ng yung lingkod, kahabagan niyo po kami na maipaliwanag, Panginoon, ang mga bagay na ito na magsilbing paalaala at kalakasan sa bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pag-unawa ang aming limitadong kaalaman. Ang unawa ay mabuksan. At bigyan mo kami, Panginoon, ng iyong gabay sa pamamagitan ng Holy Spirit sa pag-unawa dito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makakaupo po tayo lahat. Katulad nung mga nauna nating diniscuss, dun sa iba't ibang churches na na-discuss natin, sa Ephesus, sa Smyrna, sa Pergamum, yung Thyatira ay kapareho rin nila ng construction o yung parts ng letter. Ano nga ulit yung simula? Ano nga ulit ang parts ng letters na ginagamit dyan sa Revelation? Saan nagsisimula lagi ang sulat? Ano lagi? Ha? Yung pagpapakilala muna kay Jesus, una yung address muna, sino yung sinusulatan. Tapos pangalawa, susunod doon, pinapakilala si Christ. Pero meron description. Yung description ni Jesus Christ always relates to what the message para doon sa isang church na kanyang sinasabihan. Tama? Pagkatapos, ano nangyayari? Kino-commend. Sinasabi ko ano yung mga magagandang ginawa nila. Tapos, rebuke. Pagkatapos, warnings and susunod, promises or rewards. Laging ganon. So dito, sa Thyatira, ano ang description kay Jesus? To the angel of the church in the Thyatira, right? Anong sabi dyan? The words of whom? Ano sabi? The Son of God, who has eyes like flame of fire, and whose feet like burnished bronze. Saan nabanggit yung word na Son of God at apoy? Sa Old Testament. Sabi ko sa inyo, when John wrote the book of Revelation, yung mga images dyan, lagi niyang kinuha sa Old Testament yan. Okay? Actually, this came from the book of Daniel, chapter 3. Anong storya yon? Daniel 3. Yung tatlong magkakaibigan, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, ano? Nagpatayo ng bronze na statue. Sino? Si King Nebuchadnezzar. Si Nabucodonosor. Nabukod siya eh. Naalala niyo yung nangyari sa kanya sa huli? Nabukod siya, di ba? Nawala siya doon sa kaharian. Nabukod siya doon sa bukid.
Kaya sabi, hindi lang siya nabukid rin. Kasi naging naging parang wild animal siya. Umahaba yung kuko, umahaba yung buhok, na kumain ng damo. Ganun yung nangyari dahil sa sobrang yabang ni Nebuchadnezzar. Nabukod siya at nabukid siya. Okay? So, ganun yung ginawa sa kanya. So, makikita nyo, yung image dito na ginamit, una, ano ba yung nangyari doon sa Daniel 3? Sa Daniel 3, nagpatayo si Nebuchadnezzar ng bronze image na napakataas na tanaw sa buong kaharian ng Babylonia. Ang sabi doon, every time na merong tutunog na alarm, ano mangyayari? Lahat ay yuyukod. Naalala niyo yung sinabi ng 3 binata? Ililigtas kami ng Diyos namin. Hindi kami yuyukod. Pero, kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, ano sabi nila? Hindi pa rin kami yuyukod. Doon sa Diyos-Diyosan na yun. Okay? So, ano nangyari? Ano nangyari? Yung pagpapatayo na yon ay udyok ng mga kalaban ng mga Hudyo. Inudyukan nila si Nebuchadnezzar na gawin yon para patunayan na ang mga Hudyong matatalino ay hindi yuyukod sa kanya. Sa gayon, mapaparusahan yung mga Hudyo. At ang nangyari nga, naparusahan yung 3, dinala sila sa tinatawag na burning furnace, di ba? Sa pugon. Tapos, ano nangyari? To cut the story short, ano nangyari? Nasunog ba sila? Hindi. Sabi, yung magdadala daw nasunog, di ba? Yung magdadala sa kanila nasunog, pero sila 3 hindi. After a day, pagbalik doon, tiningnan sila ni Haring Nebuchadnezzar, anong sabi? 3 lang sila eh. Pero merong isa na tila Son of God. Doon binanggit yung word na Son of God. So dito, iniisip ni John, pinaprophesy niya na even nung time ni Daniel, ang kasama ng mga persecuted Jews ay yung Son of God. Pinapakita dito, sa simula pa lang, tandaan nyo, sabi ko sa inyo, merong persecution silang dinaranas. At ang isa sa mga persecution na sinasabi, nung time nila sa Rome, sinusunog yung mga Christians. So anong gusto ipakita dito ng image ni Jesus? Ano gusto ipakita ni John? Ha? Sa mga taga-Thyatira. Possible na may mga sinunog ng mga Thyatirans. So, anong gusto niya ipakita sa kanila? Bakit niya sinasabing ganun si Jesus? Bakit niya pinapakita, binalik sila doon sa time ni Daniel? Ha? Na hindi sila iiwan ni Son of God. Yung tumulong dun sa 3 binata dun sa time ni Daniel, hindi siya nagbabago. Siya pa rin yun. So kahit sunugin pa ang mga taga-Thyatira, don't worry. Because the one who is in control is the Son of God. Diba? Tingnan niyo yung ginamit dyan, the words of the Son of God who has eyes like flame of fire. Bakit ginamit yung word na flame of fire? Eyes like a flame of fire. Bakit? Because He is more than the fire na ginagamit na pang-punish sa kanila. Hindi kayang sunugin si Son of God. Yung mata nga niya nag-aapoy eh. Diba? Yung feet niya nga parang burnished bronze. Ano nangyayari sa bronze pag tinatapatan ng apoy? Lumaki po ako sa talyer. Okay? Yung ginagamit po sa radiator. Okay, nakita ng radiator ng sasakyan. May mga part ng radiator ng sasakyan na may part dyan na some of it lalo na yung mga lumang sasakyan, bronze yung ginagamit. Matibay na metal yun. Okay, matibay na metal yun na habang inaapoyan ninyo, okay, gumaganda siya. Okay. Natatandaan ko nung gumamit kami sa Talyan, gumamit ang lolo ko ng acetylene para matanggal yung hinang dun sa may lumang radiator. I think, nakalimutan ko yung brand ng kotse, pero lumang kotse yun. Tapos sabi niya, tingnan mo yan. Yung ginagamit dyan, bronze yan. Mamahalin yan. Sabi niya ganun. Tapos tingnan mo to. Kasi, sabi ko, ba't ganun? Puro ang dumi-dumi na. Hindi yan marumi. Sabi niya, maitim siya talaga. Okay. Tapos, nung tinapatan ng acetylene fire, yung bronze na yun,
naghuhulasan yung mga dumi. Alam niyo, ano yung ibig sabihin ng humuhulas? Kusa siyang nahuhulog, kusa siyang natatanggal habang inaapoyan. Ito yung magandang description na binigay ni Jesus Christ sa kanyang sarili dito. Okay? Na meron siyang burning like ice and feet like bronze. Ibig sabihin, the fire na gagamitin na pang persecute dun sa mga Christians dun sa church ng Thyatira will not affect them. In fact, kapag pinersecute sila through fire, anong mangyayari? Lalo silang gaganda, lalo silang mapupurify, lalong lalabas yung kanilang kinang, matatanggal yung mga duming nakakabit sa kanila. So the image of the Christ that is pertaining here is the purifying God. Isang Diyos na nag-purify ng church. Okay? Bakit kaya isang God na nag-purify ang pinapakita dito? And despite of they are being persecuted, ang sinasabi dito, don't worry, I am your God, na kapag kayo ay pinipersecute through fire, you will be purified instead. Bakit? Ano sa tingin ninyo? Look at what the situation of this church. Anong situation ng Thyatira? Ang sabi dito, I know your works. Sabi ni Jesus, I know your works. Ano yung mga klaseng papuri ang binigay sa kanila? Una, meron silang works. Magagaling sila. Ibig sabihin, mabubuting tao ang mga taga-Thyatira. Okay? Bukod doon, ano pa? Tingnan yung mga ginamit dyan na salita to describe them. Your love, your faith, your service, your patience and endurance. Ano daw? And your latter works exceed the first. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sobrang bait at sobrang buti nitong mga taong ito. Sobrang faithful nila kay God dahil yung kanilang ginagawa dati, hinihigitan nila. Okay? Ganun silang klase ng mga Kristiyano. Okay? Hindi sila nagkakaroon ng kontento sa kanilang ginagawa. If they pray a little lang noon, they pray longer ngayon. If they study the Word before for few minutes, they study the Word rigidly longer hours ngayon. So they have their works. They're faithful. Their zealousness. Ganun katindi ang mga taga-Thyatira. Okay? But, I have this against you. Meron mas matinding but. Okay? Ano yun? You have tolerate that woman. Sino yun? Jezebel. May mga haka-haka dito. Anong ang ibig sabihin niyang Jezebel na yan? Nagkakaroon kayo ng clue dito. Ang sabi dyan, who calls herself a prophetess. Natatandaan niyo ba ang teaching ni Paul about sa mga pastors and elders? Anong sabi ni Paul? I do not permit women to speak. Natatandaan niyo yun sa Timothy chapter 3? Na hindi niya hinahayaan na ang magpastor sa kanila ay mga babae. Dahil tinawag ang mga babae sa ibang word. Tinawag ang mga elders na lalaki. Diba? Man of a single wife. So, lalaki. Ang haka-haka ng mga nag-interpret ng Revelation chapter 2 verse 18 hanggang sa 29, ang isa sa mga possible na nangyari dito, pinayagan ng Thyatira, una, na mag-lead sa kanila ay isang babae. Pangalawa, hindi lang basta-basta babae. Nagturo ito ng false teachings. Why? Yan yung sumunod. And is teaching. Ibig sabihin, meron itong itinuturo na hindi naaayon sa tinuturo ng church, ng scriptures. Ano yun? Ano yung teaching na yun? Seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols.
Saan nyo nabasa si Jezebel? Ay, Pastor, napanood ko siya dati sa Channel 7, ginampanan niya ni Marian Rivera. Noong panahon po namin, Pastor, si Vilma Santos po yan. Hindi yun si Jezebel. Okay, sino yung Jezebel na tinutukoy dito? Si Jezebel po ay ang mortal na kaaway ni Prophet Elijah. Kung natatandaan ninyo yung storya sa 1 Kings. Okay? There is a queen na napangasawa ng isang Israelite king, si King Ahab. Si King Ahab, ang description sa kanya ay mas malala siya kay Joram. Okay? Mas malala siya kay Joram. Si Joram ay isa sa mga hari na naghari na masama after na na-divide ang Israel. Natatandaan niyo po ba after Solomon, ano nangyari? Ano nangyari? Sa time na namatay na si Solomon. There came 2 kings. One is the servant and one is the son of Solomon. Rehoboam and Jeroboam. Parehong buwam yun, dalawang yun. Oo. Pati sa kagagawa niya, parang buwam yun. Dahil kung ano pinagagawa nila sa Israel. Okay? Hinati nila ang Israel sa dalawa. Naiwan sa lahi ni Solomon, Judah and Benjamin. Saka yung Levites. Yung temple, syempre, sa hari yun. Sa kanila yun. Pero yung 10, nagrebelde. Kasama ni Rehoboam. Okay? Kasama ni Rehoboam. Kung saan, anong ginawa? Nagpunta sila sa Samaria. Okay? Nagtayo sila ng poles of Asherah. Tandaan niyo pa ba yan? Tapos sumunod dito si Haring Joram. Ngayon, ang sabi, si Ahab daw ay mas malala pa kay Joram. Okay, si Ahab. Bakit? Hindi ho siya nakontento sa pagsamba kay Baal. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng isang reyna. Hindi lang siya sumamba sa Diyos-Diyosan, kundi kumuha pa siya ng isang reyna na ubod sama. Okay, ubod sama. Ano nangyari sa storya ni Ahab sa ni Jezebel? Natatandaan niyo ba? Ito yung time kung saan sinabi ni Elijah, hindi uulan sa loob ng 7 taon hanggat hindi ko sinasabi. Natatandaan niyo yun? Na nagkaroon ng matinding drought. Bakit? Anong ginawa ni Ahab? Si Ahab ay isang spoiled brat. Okay? Lahat ng gusto niyang makuha, kukunin niya. One time, merong isang vineyard, sinabot, na gustong-gusto ni Ahab. Binibili niya. Galanti itong si Ahab. Pipilin ko. Name your price. Gusto ko yan eh. Bakit? Kasi gustong-gusto niya na pagsilid niya sa kaharian niya, tanaw niya agad yung vineyard. Nagkataon, sabi ni Nabot, sorry my king, not for sale. Okay? So, umiiyak itong si Ahab at nakita ito ni Jezebel. Ang sabi ni Jezebel, ano ba? Hari ka! Ba't ka nag-iingawa dyan? Ayaw kumain ni Ahab kasi hindi niya nakuha yung kanyang gustong makuha. Ang sabi ni Jezebel, hari ka. Pwede mong gawin lahat ng gagawin mo. Sabi niya, pero paano mo kukunin yun? Ayaw niya nga ibenta. Anong ginawa ni Jezebel? Pinapatay niya si Nabot. Sabi niya kay Ahab, ayan na. Nasa iyo na yung gustong-gusto mong vineyard. Yung taniman ng ubas na gusto mo, yun na yan! Nalaman nito ni Elijah. Pinuntahan niya si Ahab at si Jezebel. Okay? Ano sabi niya? Lahat ng lahi mo, lalapain ng aso. Hindi pwedeng hindi didilaan ng aso yung dugo ng lahi niyo. Lahat kayo. Sabi ganun ni Elijah. Okay? Kasama rin doon, dahil sa galit niya, dahil pinapatay lahat ni Jezebel, lahat ng mga propeta, ito yung nagtago si Elijah. Natatandaan niyo yun? Tapos, si Elijah ay nagtago sa yungib, tapos sabi niya, Panginoon, ayoko na. Bakit? Pinapatay ni Jezebel lahat ng mga propeta mo. Ano sabi ni God? Elijah, there's still 7,000 na hindi lumuyupod kay Baal.
lumabas ka dyan. Pinakain ng Panginoon si Elijah sa pamamagitan ng ano? Maruming ibon yung nagpakain kay Elijah. Pinakita ni God sa kanya, kahit marurumi, pwede kong gamitin. Hello? Pinakain siya, okay? Tapos pinainom siya. Doon sa isang bukal, tandaan ninyo, may tagtuyot noon. Kinausap na ni Elijah si Jezebel sa si Ahab, hindi uulan at hindi ko sinasabi. Pero doon sa yungib, mayroong isang well na hindi natutuyo. Alam niyo kung kailan lang yun natuyo? Nung umalis na si Elijah. Saka lang natuyo yung well na yun. Pagkatapos niyang kumain, nagkaroon ng energy itong si Elijah na kahit na yung karwaheng tumatakbo ay nahahabol niya, tumatakbo rin siya. Ganon siya kabilis tumakbo. Kaya nga sabi ko, totoo si Flash eh. Oo, malamang lahi siya ni Elijah. Si Flash. Kaya dapat si Flash hindi kidlat, dapat apoy. Si Elijah. So yun yung yung istorya ni Jezebel. Ano pa nangyari? To cut the story short, pinalupig ng Panginoon ang lahi ni Ahab sa ibang lahi. Okay? At lahat sila, okay? Hindi pwedeng hindi kinain o hindi dinilaan ng aso ng kanilang mga dugo. Lahat sila nilapak ng aso. Magtataka, ganun yung naging sign ng gaano ng Panginoon sa kanila. Ang aso po, kung natatandaan ninyo, sa Israel, hindi yan alagang pambahay. Sa atin po, sa panahon natin, dogs are domesticated. Dogs are man's best friend. Okay? Sa kanila po, ang aso ay isang sign na yung bahay na may aso ay mahirap or kababaan. Okay? Kung natatandaan nyo si Lazaro, sinong dumidila sa kanya? Aso. Okay? Kung naalala ninyo, yung babaeng lumapit doon sa judge, nung time ni Jesus, nagbigay ng parable si Jesus. Anong sabi nung judge? Hindi ako nandirito para sa mga hindi anak, hindi bayan. Kasi hintil siya eh. Ano sabi niya? Yung mugmugman po ay nahuhulog, nahuhulog. Kinakain ng aso. So, yung aso, sa isipan ng mga Israelita, ay mababang uri ng hayop yan para sa kanila. Kung natatandaan ninyo, hindi pwedeng ialay ang aso sa Diyos. Walang nabanggit na aso sa mga clean animals noong time nila. Kaya nagtataka ko bakit ang dogs ay napakataas ng tingin dyan. Pero sa totoo lang, hindi siya ganun kataas ang uri nila noong time ng mga Israelites. Kaya, isang panlalait sa lahi ni Ahab na didilaan ng aso yung dugo ng lahi mo. Okay? To cut the story short, lahat ng anak ni Jezebel at ni Ahab ay namatay. Nilapan ng aso yung dugo, 70 in all. Isipin nyo gaano kalupit si Jezebel na meron silang 70 anak. Hindi ko alam kung lahat yun ang galing kay Jezebel o ano man. Pero 70 yung kanilang mga anak na sinabi. Okay? At ang sabi pa ng ibang mga scholars, itong si Jezebel, habang siya ay asawa ni Ahab, she fornicates. She fornicates. Ano ibig sabihin? Nakikipag-talik siya sa iba bilang pagsamba dun sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Okay? At ano ang ginawa ni Jezebel? Bakit siya hinalintulad dito sa Revelation? Sapagkat ipinilit ni Jezebel yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa buong Israel. Sa paano paraan? Lahat ng hindi sumasamba sa kanilang Diyos, pinapatay niya. Yun yung dahilan kung bakit natakot si Elijah. Ngayon, hinalintulad yan ni John sa Revelations. Okay? Hinalintulad yan ni John dito sa Revelations. Ang sabi ni Jesus daw, who called herself the prophetess, teaching and seducing my servants to practice sexual immorality. So, ano ang difference ni Pergamum sa ni Thyatira? Si Pergamum ay compromising church. Anong ginagawa nila? Sabi ko sa inyo last week.
Yung iba sa kanila nagko-compromise na para hindi tayo ma-persecute, mag-join tayo sa mga festivities nila. Okay? Kumbaga sa panahon natin, para hindi tayo ma-alienate, huwag nating ilagay na Bible-based. Ang gawin natin ay all the gospel or full gospel or ecumenical. Sa FB natin, mag-rainbow rin tayo ng ng ating mga profile picture. Love wins. Di ba? May mga Christian naka-hashtag pa, love wins. And take note, okay? Kamalawa, yung kung nanonood kayo ng Survivor, yung Survivor na contest sa US. Okay, kung nanonood kayo nun, isa sa mga couple contestant, okay, ay choir leader ng Hillsong USA. Okay? Hillsong USA. Sa New York, yung Hillsong New York. Kasali doon yung dalawa. Okay? Pero pareho silang lalaki, kakasama doon, magkarelasyon sila. Choir leader, what? Choir conductor, siya yung mismong leader ng choir ng Hillsong New York. Tapos pinoprofess niya na silang dalawa is in faithful relationship with each other. Tapos ang masama doon, sabi nung interview nila with the channel na pinagpapalabasan nung Survivor na yun, they are devoted Christians. Nabasa niyo yun? Yung pinost ko kahapon, isang araw. They are devoted Christians. Okay? Tapos ang daming mga Christian ngayon na magugulat ka, nakalagay, love wins. Naka-rainbow color yung mga profile picture na nagsisignify na okay lang yung mga bakla, okay lang na suportahan natin yung same-sex marriage. Nung si Alvin Alvin Delara, asawa ni Pearl, meron siya nakausap. Sabi niya, Pastor, alam mo yung katwiran nila kung bakit nila gustong magpakasal? It is just not for the immorality, but para raw ma-secure yung mga properties nila, lalo na yung mga mayayamang bakla. Which is logical. Saan pupunta ang property kapag isang bakla namatay? Wala siyang asawa. Sa gobyerno. So, anong gagawin nila? I-legalize na lang natin yung kasal. Para kung mamamatay man ako, meron kaming anak, legal na anak, legally adopted, may pagpupuntahan. Di ba? May pupuntahan talaga. Impyerno punta nun Di ba? May kapupuntahan talaga. Impyerno punta. Isipin mo, ito-tolerate nyo yung kasalanan, galit na galit ng Diyos even before. Yun yung ginagawa ng Pergamum. Di ba? Yung Pergamum, ganun siya. Nakikipag-compromise siya para hindi siya mahiwalay. Ano naman ang Thyatira? Ang Thyatira iba. Sa loob mismo ng church, nakapasok yung teaching na mali. Ibig sabihin, itinuturo ngayon sa loob ng church ng Thyatira na it's okay to fornicate, it's okay to offer sacrifice to idols. Yun yung issue nila. Yun yung issue nila. So, ang issue ng Thyatira is false teaching. At galit ang Diyos sa false teachings. That's why we should be very careful with teachings. Kaya importante ang katuruan sa loob ng church. Okay? Iisipin niyo ito, bakit hinalin tulad kay Jezebel? Because si Jezebel, pinatay niya yung mga propeta ng Diyos. Okay? Pinapatay ni Jezebel yung propeta ng Diyos. Ibig sabihin, nanaig siya. Dito sa Thyatira, nananaig ngayon yung katuruang mali. Hindi ba naiiba sa church natin ngayon? Sa mga churches ngayon? Na ino-offer lang ang salvation kasi para lang mapunta ka sa langit? Hindi ba kayo na-touch kanina nung kinakanta nila Jojo kanina that God is holy, 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 holy. He is holy and He is almighty. Ang gusto lang ng mga Christian ngayon, He is almighty. Ayaw nang tanggapin ng church ngayon na He is holy. Kapag nag-share ng gospel ngayon, ang sasabihin lang, gusto mo pumunta sa langit? Hindi na ngayon binabahagi. Gusto mo ba talikuran yung kasalanan mo? Hindi kami pwede pumasok sa langit na iyan pa rin ang buhay mo. If you want to follow Christ, talikuran mo yung dati. Yun yung kapalit. Pinapangarap pa ba ngayon yan sa evangelism? No! We should tell the whole truth.
to the whole world. Hindi lang po good news ang pinapangaral. Kasama rin po ang bad news. Tanda-tanda ko noon, it was 1992, second year high school ako. Nung sinabi ng isang pastor sa akin, alam mo, may bad news ako sa'yo. Ano po yun? Pupunta ka sa impyerno. Nung sinabi sa akin yun, para akong binuhusan ng malamig na tubig. What? Yes. Kasi isang kasalanan lang, qualified ka na sa hell. Sabi niya, may isa ka bang kasalanan sa buong buhay mo? Opo, marami po. Pupunta ka sa impyerno. That's the bad news. The problem with the modern evangelism ngayon, yung evangelism ngayon, ang pinapakita lang, may plan si God sa buhay mo. Yung mga pinagdaanan mong pangit, babaguhin niya ni God. Kung nasaan ka ngayon, yan ang plano ni God para sa ikagaganda ng buhay mo. Hello? This is not the good life na kailangan natin. Ito kayo worst eh. Kailangan natin itong talikuran, kailangan natin itong iwanan. Pag in-enjoy nyo yung buhay nyo dito, baka hindi nyo yan maiwanan. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew, wag daw nating pagmalasakitan yung buhay natin dito na puno ng tanga. Di ba? Yung kalawang kasi, ayaw lang natin sabihin yung pronunciation na tanga, kaya ginagamit natin tanga. Tanga po yun. Kaya kapag sinabing tanga ka, ibig sabihin kalawang ka. Bulok. Okay? Di ba? Huwag daw natin pagmalasakitan yun. Bagkus alin? Aling buhay? Yung pangwalang hanggan. Anong klase ang church na sinasabi sa Thyatira? This Thyatiran church was infiltrated by the doctrines of Jezebel. Na okay lang ganito, okay lang ganyan. Nagkakaroon ng maling katuruan sa loob ng church. Saan ba nanggaling ang oneness? Alam niyo ba si Wilde Almeida ay graduate ng Bethel Bible College? Alam niyo ba na si Felix Manalo ay dating Baptist minister? Saan sila nanggaling? Saan ba nanggaling si Kibuloy? Ano ba pinapangaral dati ni Kibuloy? Dati siyang pastor doon sa University Bell. Christian Church dati si Kibuloy. Saan ba nanggaling ang Port Watch? Galing lahat sila sa church. Ano sabi ni Paul doon sa Acts chapter 20? Among you will come savage wolves. Even inside them comes false teachers. Yun yung sad truth na nangyayari sa church, even sa Thyatira. That the Jezebel doctrine infiltrated the church because they are not careful enough. Anong sabi ni God? I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. Behold, I will throw her onto a sick bed, and those who commit adultery with her, I will throw into great tribulation, unless they repent of her works. Is it too late? Is it too late? Not yet. Ito yung magandang ginawa at sinasabi ni God sa kanila. They still have the hope. Kaya hindi porkit merong nakapasok sa loob ng church, yung buong church na yun talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit sa kanila kahit sa kanila, hindi natin pwedeng lahatin sila Diba? Dahil even in them, sometimes, come out yung mabubuting binhi. Look at Martin Luther. Diba? Si Huss, natatandaan niyo si Huss? Nasabi ko sa inyo? Sa Catholic priest. Si Luther, monk. Pwede yun Hindi yun imposible. Even us. Some of us came from the wrong religion before. So there's still time. There's still hope. So anong kailangan? Repent.
And all the churches will know that I am He who searches mind and heart. Isang bagay na dapat natin makita, saan natin to i-apply? Paano natin to i-apply? Okay. Number 1 na dapat natin i-apply, ang sinasabi dito. Okay. God is in control of the persecutions. Tama? So, persecution, number 1, persecution will show, okay, not our weakness, but our strength. Kaya huwag kayong matakot sa persecution. Huwag din kayong matakot sa kahirapan. Huwag din kayong matakot halimbawang mapalo kayo ni God. Minsan yun yung mga bagay na ayaw natin. This is what I realize in my life. Okay? This is what I realize in my life. There are times na talagang kailangan nating daanan ang pagsubok. Okay? Ang pagsubok at ang pagtutuwid. Sa temptation. Because in these 3, hindi naman yan purpose para pahirapan tayo o para ibagsak tayo. Ang purpose niyan ay para ipakita yung strength na nagmumula kay God. Kailan kayo nagpe-pray ng matindi? Yes. Hindi nyo ba napapansin yun? That there are times na mas talagang ganun tayo nagre-repent. Di ba? Kapag pinapalo tayo, kailan kayo nagre-repent? Pag napapalo tayo. Di ba? Kailan tayo lumalapit ng gusto kay God? Pag nakikita natin yung pangangailangan natin talaga. Yung mga papasok sa opisina, bigla yung nagiging makadiyos pag malapit na yung malate. More traffic! Please naman, sana mag-green na! Di ba? Pag may traffic, ano ba yan, Lord? May banggaan pa. Ay, malapit na malate, di ba? Saka bigla nagiging prayerful sa sasakyan yan. Pero kidding aside, yung paghihirap natin, it always proves yung shine, yung galing, yung ganda, yung strength. Yan ang inililitaw sa atin. Okay? Pangalawa, God knows your heart and your mind. Ang sabi dito. So, kahit nasa loob ka ng church, alam ni God kung tama yung pinaniniwalaan mo at hindi, at pinapractice mo. Hello? Alam ni God yun. Alam ni God yun. Okay? Pangatlong bagay, pangatlo at panghuli. Ang sabi dito sa 24, But to the rest of you in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not learned that some hold the deep things of Satan, to you I say, I do not hold you any other burden, only hold fast until I come. To the one who conquers, who keeps my works until the end, to him I will give the authority over the nations. God gives rewards to the faithful. Totoo yun. Totoo na si God ay hawak niya ang lahat ng bagay. Pero isang bagay na maganda kay God, sabi ko sa inyo, katulad ng isang tatay, marunong mag-appreciate ang Diyos. Totoo na grace lang ni God lahat ng bagay na tinatamasa natin. Totoo yun. Pero ang isang bagay na napakaganda kay God, He appreciates. When you obey, when we are faithful kay God, He appreciates. Ako mismo, personally, I really appreciate when I receive something from the Lord. Na hindi ko deserve yung isang bagay, magugulat ako, Lord, thank you, kasi binibigay mo ito sa amin. And we should always be encouraged with that. Sabi pa dito, verse 28, pangalawa sa uli, and I will give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Lahat ng dapat makarinig, makakarinig nito. I will give him the morning star. Yung morning star, saan ba nagre-represent yan? Yung morning star. Actually, yung morning star, isa yung prophecy sa Isaiah 11. Kung naalala ninyo, ano ang palatandaan na isinilang na yung Mesias? Yes.
Alam nyo ba na yung talang yon hindi lang sa gabi nakikita? Isipin ninyo, kung sa gabi lang nakikita yon ng mga Magi, ano mangyayari? Tuwing gabi lang sila magta-travel. Kung natatandaan ninyo, nung nagpunta siya kila Herodes, nagpahinga pa sila. Ibig sabihin, nagpahinga sila ng gabi. Ibig sabihin, even sa daytime, nakikita yung tala na yun. And that represents of the Messiah. Sa Isaiah 11, I will give them the morning star. This represents the Savior. This represents salvation. This represents sa lahat ng magtatagumpay, they will be saved. Kaya ini-encourage ni God sila na manatili silang tapat. Even though they are persecuted, huwag nilang papabayaan that the false teachings encounter the church. Ang persecution, hindi pumipili ng panahon. Ang false teachings, hindi rin pumipili ng panahon. Okay? Nung natayo ang Iglesia ni Cristo, it was 1914. Okay? 1914 is the golden age ng evangelicalism dito sa Pilipinas. Kasi yun yung panahon kung saan nadala, okay, ng mga Amerikano ang evangelicalism dito sa Pilipinas. 1914. It is also the anniversary of the Assemblies of God. 1914. Dito sa Pilipinas. Kaya nga nag-celebrate ng 100 years ang AG last year sa MOA. Because 1914 ang karamihang sibol ng evangelicalism dito sa Pilipinas. Maraming mga Protestant denominations ang sumibol ng 1914. Kasama nito, sinilang din ng Iglesia ni Cristo. Na kung saan ang kanilang pinunong tagapamahala na kauna-unahan ay dating pastor at bautismado sa Baptist Church. Kaya lang, hindi niya matanggap na si Jesus, hindi niya matanggap yung pinag-aaralan natin kanina. Okay, alam niyo ba ang tanging pinagsimulan nila ay yung teaching ng dual personhood ni Christ. Yung hypostatic union, hindi niya kaya tanggapin yun. That Jesus is 100% God and 100% man. Hindi niya yun matanggap. Kaya nagsimula, ganito yan eh. Kailan magsisimula ang false teachings? Magsisimula ang false teachings kapag hindi mo na kinilala na ang Bible ang tanging authority. Okay? Ano nangyari? Nagsimula doon na isipin niya sa kanyang sarili na siya yung tinawag ng Diyos from the far east. Alam niyo ba yun? Na inisip ni Felix Manalo yun? Na tinawag siya ni God sa far east. Sinabi sa Revelation 6 na siya yun. Tapos yung iniisip niya na yung 4 angels of the earth, the east, the west, the south, and the north, ay yung big 4 ng World War II. World War I. Nilagyan niya na ng interpretation hanggang sa lumabas yung mga teachings nila. Sinilang na yung pagiging kulto. Kaya be very careful. Kaya nga sabi ko sa inyo, we should always go back to the scriptures. Okay? So be very careful. Ano ulit yung application natin? Yung tatlong application natin? Pakiulit nga po, ano yung number 1? Yung persecution will show what? Weakness? Strength? Pangalawa, laging alam ni God ang alin? Our heart and mind. Pangatlo, laging nagbibigay si God ng reward. He appreciates His people. Okay? Amen. So tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Let's thank the Lord. Father God, we thank you. We thank you so much for the message in the Church of Thyatira. That even though they are being infiltrated with the doctrines of Jezebel, O Lord God, the wrong teachings entered the Church of Thyatira. Still, you give them hope. You give them time to repent.
You give them time to go back to what the Scripture is saying, O God. And we pray, Lord, nakahabagan niyo po kami na kami laging makasunod sa iyo sa katuroang sinasabi ng iyong Scriptures. Tulungan niyo kami, Lord, to always go back to what is true. The whole truth, O God. Huwag mo po kaming hayaan na mag-compromise sa aming mga katuruan para lang mabigyan ng pagsunod yung aming mga gustong mangyari. Bagkus, sumunod kaming lagi sa kung anong sinasabi ng salita. Thank you, Lord. At kayo po ang siyang manguna sa amin. Salamat din sa pagpapaalala na ikaw ay laging nakatatalos ng aming isip at aming puso, Panginoon. Salamat din, Lord God. At sinabi mo rin, Panginoon, na ikaw rin, Panginoon, ang siya nagbibigay ng reward, Panginoon, sa mga nag-aantay sa iyo. I pray, O Lord, help us to be faithful. You are the God Almighty, and you are the God who is holy. And we thank you, Lord, for all these things. In Jesus' name we pray. Amen.